May humihingi pala sa akin ng tulong. Kabayan siya, Pinay na nasa Dubai. Asawa niya rin Pakistani. Ngayon, ganito ang nangyari. Asawa niya Pakistani, dalawa anak nila. Ngayon, si Pakistani ng babae, katrabaho niya, Pinay din. Hiwalay na sila. Ang alam ko, dinivorce na yata siya, tinalak na siya. Ngayon, ang problema niya ay financial, mga kapanay. Humihingi siya ng tulong na baka sakali daw may gustong tumulong sa kanya, may maawa. Kasi nga, dalawa anak niya sa Dubai, wala siyang trabaho. Siguro may trabaho man siya, nagpa-part-time lang kasi may kaso pa siya. Yun pa ang isang masaklap na pangyayari sa kanya. Meron siyang kinakaharap na kaso ngayon sa Dubai. Sa RERA yata, sabi niya sa akin, sa real estate yung kaso niya. Naka-travel ban siya, kaya hindi sila, gustuhin man niyang umuwi silang mag-iina, hindi siya makauwi. Kaya, ayun, nag-i-stay pa rin sila sa Dubai. Ang problema niya nga, talagang financially, kahit pangbayad daw sa partition na tinitira nila, ay wala siya. Ang sabi ko nga sa kanya, obligahin mo yung asawa mo na magsuporta sa'yo. Sabi ko, ang sabi niya ay hindi niya na daw makontak yung asawa niya, hindi na daw niya alam kung nasaan. Dati daw yon inireklamo niya yung asawa niya sa trabaho. Kasi nga, di ba, yung magkakabit nga yung Pinay saka yung asawa niya. Ngayon, ang sabi naman daw sa trabaho, ay hindi na daw nila sakop yon yung personal na buhay. Kaya ala ring nagawa yun sa trabaho. Kasi pag nasa trabaho naman daw, ay hindi naman daw nila nakikita na kung ano-ano ginagawa. Kaya hindi nakialam yun sa trabaho. Ngayon, ang ginawa niya, lumapit na rin siya sa Philippine Consulate para nga sa financial, baka sakaling matulungan sila. Ang sabi naman daw sa consulate ay wala daw, naka-hold daw yung funds nila, kaya hindi sila matutulungan. Alang sigurong pondo, ganun, baka naka-hold yung pondo ng consulate ng Philippine Embassy o kung saan man siya lumapit. Ngayon, ala pa rin siyang makuhang tulong, kaya hirap na hirap daw siya talaga ngayon. Kaya, ayan, lumapit siya sa akin. Kayo, mga kapanay, kung baka meron dyan willing na tumulong sa kanya na baka sakali kahit papano, maliit man o malaki, kung gusto niyo tumulong, ito walang sapilitan, sa mga gusto lang tumulong, ay ibibigay ko sa inyo yung number niya, kayo na mag-usap. Direkta na kayo mag-usap. Huwag niyo nang ipadaan sa akin yung pera. Kung bibigay kayo, sa kanya nyo na ituloy ibigay. Sa mga gusto lang naman. Kasi nga, ay ako, sa totoo lang, wala man ako ba? Sabi ko, wala man ako ba? Kasi nga, hindi naman ako malakas pa kumita ba? Kumikita man ako, sapat lang. Minsan nga kapos din, di ba? Pero, sana may makatulong ako kahit sa ganitong paraan sa pag-video ko. Malay mo, mayroong kahit pa paano maawa dyan ay magbigay ng tulong. Dalawa pala anak niya ha. Yung yung bunso ata hindi pa nag-aaral. Yung panganay, nung nakaraang taon hindi na daw nakapag-aral yon. Ngayong taon pinag-aral niya pero hindi pa daw nakakabayad sa school kaya hindi na rin pinag-exam yung anak niya. Baka na rin, i-kick na rin sa school kasi nga hindi nakakabayad. Tapos ayan ang problema niya, pambayad sa bahay, sa partition. Kaya lumapit na siya. Kahirap talaga pagka makatagpo ka ng Pakistani na walang kwenta. Ayan, tulad yan. Tinakbuhan siya. Ala na. Kahit anak, hindi sinuportahan. Mahirap mag-talk. Kaya kayo, pili-piliin nyo. Huwag kayo basta-basta bubuka ka na lang sa Pakistani. Lalo na sa panahon ngayon ay maraming buntis na lang ng buntis. Tapos takot naman sa responsibilidad. Buntis ng buntis. Tapos uuwi sa kanila. Papakasal sa kalahi. Buntis ng buntis. Si Pinay pa ang magsuporta. Pero hindi naman lahat ha. Kasi may mga matitinong Pakistani. Meron kahit mabuntis ka, pananagutan ka niyan, pakakasalan ka. Pero marami na rin kasing loko-loko. Kaya ingat-ingat ha. Piliin nyo mabuti. Kilalanin nyo mabuti. Wag puro puso. Wag puro pogi. Kasi pogi. Kasi masarap. Hindi pwede ganun. Tignan nyo ngayon. Pagtakbuhan ka niyan, nga ka. Kahirap pa naman ang buhay. Lalo na siya, dalawa anak. Siguro, hirap din magtrabaho. Diba? Walang magbabantay ng anak. Kung kukuha, hindi rin siya makapagtrabaho maayos kasi nga may kaso. Siguro hindi makahanap ng talagang trabaho, baka part-time lang. Kahirap pa nun, hindi sila makauwi. Pwede sana kung makakauwi kaso hindi rin daw sila makauwi kasi may ban siya.
Hay, buhay. O sa mga gustong tumulong ha, ito hindi to sa pilitan. Sa may mga gusto lang dyan, message nyo lang ako. Maraming maraming salamat.